buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be Thankful. First Thessalonians 5:18 says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." One of the most beloved versions, the King James Version, very, very popular verse. At yan ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, be thankful. Dapat maging mapagpasalamat ang tao. Kaya salamat naman, Panginoon, sapagkat kami patuloy ninyong binibigyan ng maraming dahilan para magdiwang, to celebrate life, to celebrate anniversaries, birthdays, or to celebrate just another day. Because every day is special as you extend our life, as you give us more meanings to live. Sa sandaling ito, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, payapain niyo po aming puso, at turuan niyo po kami. Maging special, Panginoon, ang sandaling ito para manariwa sa amin ang mahalagang katuruan ng pagiging mapagpasalamat na tumanaw sa inyo ng utang na loob at ipahayag ito sa aming pamumuhay. So we ask you, Father, to be our speaker. Fill our hearts with your presence. Fill our minds with your wisdom. Guide us by the hand. Teach us. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Sabi, in everything, give thanks. So be thankful in everything. Be thankful for whatever happens, because if you love God, what God allows to happen is the best for you. Napakasarap isipin niya na kung tayo umiibig sa Diyos, anuman ang mangyari sa ating buhay, ay yun ang pinakamabuti dahil yun ang pinapayagan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Hindi lang lagi nating nauunawaan, hindi natin laging sinasang-ayunan ng kalooban ng Diyos, pero sabi, be thankful always, because when you love God, what happens to you is the best. Kuminsan may iba tayong options, kaya akala natin yun ang best or better. But Romans 8:28, from the Revised Standard Version, we know that in everything, God works for good with those who love Him, who are called according to His purpose. And the Contemporary English Version even amplifies it and makes it easier to understand. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Laging ang ginagawa ng Panginoon ay yung mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya, para sa mga anak ng Diyos. Pero bakit, kung tutuusin, maraming hardships ang tao kahit mga anak ng Diyos. Kahit mga nagsasabing minamahal nila ang Diyos, marami silang dinaranas na mahirap. Sometimes they go through hardship, complain to God, and some even go to the extent of complaining about God. At isa na yatang sukdulan na example dyan si Job. Job went through so much trouble and pain. In just one day, he lost all his wealth, he lost his children, and then later on, he lost his health. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, naghirap siya, at nagkaroon pa ng mga kung ano-anong kasakitan ng kanyang katawan, at nagreklamo siya actually. Job went through so much trouble and pain, and when he complained to God, God answered. At kung meron sa ating mga natutulad kay Job, pero remember, Job was different. Job went through trial because he was very godly. Kaya siguro malakas ang loob niya na magreklamo dahil wala siyang maisip na pananagutan niya sa mga nangyari sa kanyang hindi masarap maranasan.
Pero meron naman sa atin, kaya dumaranas sa paghihirap, hindi trial, kundi chastisement, cause and effect, bunga ng ating mga gawa. But whatever it is, let's say na patulad tayo ni Job, na hindi tayo bagay mahirapan, hindi tayo bagay parusahan, hindi tayo bagay na dumanas ng mga sakit dahil righteous naman tayo. Let's say na ganun nga yun, kahit hindi naman laging likely na righteous nga tayo, nagreklamo siya sa Diyos. At matapos siya magreklamo, nagsalita ang Diyos. Job 38 to 42. Actually, mahabang mga chapters ito na kinuhanan natin ng choice verses. From out of a storm, the Lord said to Job, "Why do you talk so much when you know so little?" Itinuwid siya agad ng Diyos. Ang dami mo sinasabi, ang konti naman ang alam mo. Saan mo ibinabase ang pag-iisip mo na unfair ang langit, unfair ang Diyos, kawawa ka naman, hindi bagay sa'yo ang nangyayari sa'yo, you don't deserve it. Sabi ng Lord, why do you talk so much when you know so little? Now, get ready to face me. Can you answer the questions I ask? How did I lay the foundation for the earth? Were you there? Tanong ng tanong sa Diyos, reklamo ng reklamo, binalingan siya ng Diyos, tinanong din siya. Sige, maghanda ka, ang dami mong tanong, ang dami mong reklamo, ako naman magtatanong sa iyo. Paano ko tinatag ang pundasyon ng buong mundo? Nandun ka ba nung ginawa ko yon? Siyempre, ang sagot, I don't know, I was not there. Now, the Lord makes Job realize that he never had enough knowledge nor longevity. Ang iksi-iksi ng buhay mo, pinanganak ka pa lang kahapon, akala mo, ang dami man ang alam. Wala ka naman nung nilikha ko ang mundo. Anong malay mo sa punot dulo ng mga bagay? Ano ang malay mo ko ng dapat at hindi dapat? Ano ang bagay at hindi bagay? Para mag-disagree ka sa aking pinagpasyahan na mangyari. At sa pagpapatuloy, sabi ng Panginoon, did you ever tell the sun to rise? And did it obey? Napakarinaw sa verse 12. Did you ever tell the sun to rise? And did it obey? Sabi, sige, wala ka doon nung ang mundo ay nilikha ko. Nautusan mo na ba ang araw kahit kailan na tumaas? Na siya ay dumating pag umaga? Tumaas sa langit? At kung sinubukan mong gawin yun, sumunod ba sa iyo? So the Lord is questioning the power of Job. Wala ka naman palang ka-power. Bakit ka nagre-reklamo? At verse 31, can you arrange the stars in groups? Do you know the laws that govern the heavens? And can you make them rule the earth? Again, the obvious answer is no. And verse 40, chapter 40, verse 1, I am the Lord all-powerful, but you have argued that I am wrong. Now you must answer me. Sabi ng Panginoon, lakas-lakas ang loob mo makipagtalo sa akin, magreklamo sa akin, susagutin mo ko. What does we see here? That complaints against God will have to be accounted for. Na hindi basta-basta ka na lamang nagre-reklamo. Pwede ka siguro magsumbong sa Diyos, pero kung yung ginagawa mismo ng Diyos at pinapayagan niya, ang tinatanong natin, kinu-question natin, ay tatanungin ka rin. Sagutin mo ako, sabi ng Panginoon, kaya mo ba yung mga yan? Bakit ang lakas ng loob mo to criticize what I allow to happen? In verse 3, Job said to the Lord, who am I to answer you? I did speak once or twice, but never again. Nalagay sa tama itong si Job. Sabi niya, sino po ba naman ako para mga tuwiran sa inyo? Sino ako para masagot ang mga tanong nyo? Ang totoo, mga minsan, 2 beses lang naman ako nagreklamo, tapos hindi ko na nga po inulit. At buti na lang, hindi niya talaga pinaulit-ulit. So, some people may complain. But this Job, actually, by all counts, seemed to have all the rights to complain. Kasi ang Diyos mismo ang nagsabi na si Job was super righteous. But nevertheless, he went through difficulty. Paano pa tayo na hindi super righteous? Di mas bagay lang.
Ang totoo, hindi tayo dapat nagtataka kung may nangyayari sa ating hindi maganda kasi dapat ngayon na mangyari sa mga taong makasalanan eh. Ang magtaka tayo pag may nangyayaring magaganda that we do not deserve. But then, we begin to have a feeling of entitlement na dapat maganda nangyayari, kaya nagrereklamo tayo pag hindi maganda. But, God says, actually, you are nothing. At hindi yung pang-iinsulto kay Job. Totoo lang yun. Kasi sabi niya, para magreklamo ka ng ganyan, parang lumalampas ka sa hangganan, nalilimutan mo kung sino ka, at ang tanging claim to fame mo, righteous ka. You may be really, generally, universally righteous, but you could not be perfectly righteous. No one is righteous, not even one. So we should not complain about what happens in our lives that we do not deserve as far as our opinion is concerned. We should be thankful for the good things that we do not deserve. Yan ang dapat maging punong-puno sa ating utak. Magpasalamat ka sa mabubuting bagay na hindi mo dapat tanggapin. At kung may tinatanggap ka hindi maganda, sabi mong, naturally, because I am fallen, because the human race is fallen, all of this are just effects of the causes of human failure. So, natural lang yon. Ang hindi natural ay yung tumatanggap ka ng marami magandang blessing. Kaya dapat tantad ka ng pagpapala. Dahil kung tutuusin, ang dami-daming blessing every day. The difficulties are just tiny dots in an otherwise long, happy line of life. Gano'ng karaming beses ka na bang nagutom? Kasi kung talaga nagutom ka, yung nakamamatay na gutom, di dapat wala ka na dito, patay ka na. Eh buhay ka pa, ibig sabihin, mas maraming beses na busog ka kaysa gutom. Nagkakasakit tayo, pero laging nananalo yung kalusugan, kaya buhay pa tayo. Kasi kung hindi, di dapat nakalibing ka na. Maraming dapat ipagpasalamat. At sa verse 6, sa pagpapatuloy, then out of the storm, the Lord said to Job, nakita nyo, out of the storm, ang lakas ng dating. Talagang ipinakita ng Diyos in a dramatic way kung sino ang nagsasalita. He spoke out of the storm. Face me and answer the questions I ask. Are you trying to prove that you are innocent by accusing me of injustice? Ang sinasabi ng Panginoon, alam nyo, tuwing iniisip nyo na hindi nyo deserve ang nangyayari sa inyo, pinaparatangan nyo ako na hindi makatarungan dahil bakit ko pinapayagan ng ganyan na hindi nyo pala deserve. Therefore, tama kayo at mali ako. Yan ang sinasabi ng Diyos. Only one of us must be right. Dahil magkabaligtad ang ating pananaw. Sa pananaw ko, pinapayagan ko, therefore, pwede at dapat mangyari sa iyo yan. Pero sa pananaw mo, hindi dapat, therefore, tama ka at mali ako, yung bang gusto mong palabasin? Sabi ng Diyos kay Job, only one of us could be right, one should be wrong. Alam namang Diyos yung mali. Verse 9, do you have a powerful arm and a thundering voice that compare with mine? If so, then surround yourself with glory and majesty. Show your furious anger. Throw down and crush all who are proud and evil. Wrap them in grave clothes and bury them together in the dusty soil. Do this, and I will agree that you have won this argument. God seldom speaks this way. Pero sabi niya kay Job, sige, paligiran mo ang sarili mo ng kaluwalhatian na parang Diyos ka. Ipakita mo kung anong bunga pag nagalit ka. Tulad ng pag ako nagpapakitang nagagalit. Wasakin mo ang lahat ng masasama, ang lahat ng mga mayayabang. Ilibing mo sila. Kaya mo ba yon? Pag nagawa mo yon, sasang-ayon ako na panalo ka sa ating argumento. Na tama ka talagang magreklamo at mali ako na pinayagan ko ang nangyari sa buhay mo. Ba't alam natin na hindi naman kaya at hindi pwedeng gawin yun ni Job? Sa chapter 42 verse 1, Job said, no one can oppose you because you have the power to do what you want. Precisely. No one can oppose God because He has the power to do what He wants. So why even attempt, even in your thoughts? Paano ka magwawagi? Verse 3, you ask why I talk so much when I know so little? I have talked about things that are far beyond my understanding. Yun ang inamin ni Job. You told me to listen and answer your questions. I have heard about you from others,
Now I have seen you with my own eyes. That's why I hate myself and sit here in dust and ashes to show my sorrow. Sabi ni Job, opo nga eh. Sinabihan niyo akong magsulit, magsalita. Dati nababalitaan ko lang ang tungkol sa inyo. Ngayon nasaksihan ko na kung sino talaga kayo. Kaya namumuhi ako sa sarili ko, nakakahiya ang pinaggagawa ko. Kaya narito nagluluksa ako. Dito ako nakaupo, nakalugmok sa mga abo, which is of course a sign of mourning. Job repented for complaining to God. He was sorry for questioning God, for making God look wrong, and for accusing God of wrongdoing. So be thankful for everything. Why? Why can we be thankful for everything? Be thankful because what did not happen could be worse. Sometimes nagrereklamo tayo for what happened, forgetting that what did not happen could be worse. Nagrereklamo tayo kuminsan, nasunugan tayo ng bahay, forgetting na magpasalamat na at least hindi kayo nasunog kasama ng bahay. It could be worse. Kuminsan nagrereklamo tayo, hindi tayo nagkaroon ng visa na pumunta sa ibang bansa. Naku, nagkaroon ka pala ng visa, pagpunta mo doon, doon ka pa nasaksak at napatay. Kaya ka hindi binigyan ng visa kasi pinagtanggol ka sa isang disaster na hindi mo pa nakikita kasi malayo sa mata mo. Pero ang Diyos, nandun na siya sa future, alam na niya. Minsan, nagrereklamo ka dahil 9 beses ka nang kumukuha ng board, di ka pa pumapasa. Sinisisi mo na ang Diyos dahil Sunday school teacher ka naman, ang sipag-sipag mo, nagtatize and offering ka. Yung pala kung pumisa ka agad, ang pupuntahan mo, disaster. Hindi mo alam. Because the Lord protects people from disaster without them knowing about it. Do not complain about the thing, what you might call bad that happened. Because something worse could have happened instead of that bad one. So in that case, pasalamat ka na sa bad, buti hindi worse or hindi worst. At may limit naman, may limitasyon, may hangganan ng hardship na pinapayagan ng Diyos. Kaya pati yung isang grand hardship na tinutukoy sa Matthew 24, verse 22, if God doesn't make the time shorter, no one will be left alive. But because of God's chosen ones, He will make the time shorter. So yung makakaranas itong paghihirap na ito, magrereklamo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, pasalamat nga, pinaiksi ko yan para ka mag-survive. Mahaba pa yan dapat. Ang nakikita lang kasi natin, yung ayaw natin na naganap, hindi natin alam na pwedeng may mas ayaw pa tayong naganap kung yung ayaw natin na number 1 ay hindi naganap, yung number 2 magaganap. So we can be thankful if only we would trust. Magtitiwala ka na alam ng Diyos ang ginagawa niya, alam niya ang lahat ng nangyayari, at kung minsan yung mga kabiguan natin sa buhay, mga kalungkutan ay paraan pala niya ng pagliligtas sa atin sa mas marami pang kabiguan at mas masahol na kalungkutan. Be thankful in everything for whatever happens, because whatever happens is better than what we deserve. The Bible is clear. All have sinned and fall short of the glory of God. And you know that the wage of sin is death. So nabubuhay ka physically and eternally, pasalamat ka na kahit wala ka pang bahay, kahit may ganito ka pang karamdaman, kahit may ano pa, pasalamat ka na. Yun lamang alam mo na may buhay kang walang hanggan na hindi mo deserve. Na hindi ka napaparusahan sa mga kasalanan mo dahil inako na ni Jesus. Na may naghihintay sa iyo magandang kinabukasan kahit itong salukuyan ay far from ideal or from your own concept of what is ideal, pwede ka na magpasalamat. May mga nagrereklamo kasi hindi na nakapag-asawa buong buhay. Yung pala kung nakapag-asawa siya, masahol pa siya doon sa mga iba niyang pinsan na napaka-miserable ng buhay sa pagkakaasawa. Siyempre, hindi naman lahat ng nag-aasawa naging miserable. Pero kanya-kanya kasi tayo ng tinatahak na landas. Hindi mo dapat i-compare yung landas mo sa iba. What never happens in your life is probably God's way of saving you from disaster. So masasabi mo, paano ko naman malalaman na ganoon nga? Kaya nga mahalaga ang pananalig at pagtitiwala.
Kasi kung nagtitiwala ka na alam ng Diyos ang ginagawa niya at nagtitiwala kang mahal ka niya, di matatanggap mo ang nangyayari na maipagpapasalamat mo pa nga kahit hindi mo alam kung ano yung worst option that does not happen. Romans 3:24-28, kung kukunin natin yung gist, God treats us much better than we deserve. Kaya napagalitan yung Job He thought he did not deserve the trial. But the Bible tells us, God treats us much better than we deserve. Dapat tayo magpasalamat kung ano ang treatment na ibinibigay sa atin ng langit. Kasi ang totoo, hindi naman yun ang deserve natin. Less dapat. We can be thankful for whatever happens because anything is better than nothing. Nagpapasalamat ka sa mga pagpapala. May mga nagrereklamo dahil wala silang bahay, pero at least wala naman silang skin cancer na talagang tunay na bahay ng kanilang katawan. Sabi nga nung isang poster, I was complaining for not having a new pair of shoes until I saw a man without feet. At kung wala ka pa ring feet, magpapasalamat ka pa rin, at least may kamay ka. Ngayon, kung wala ka ng kamay, wala ka pa rin paa, at may mga taong ganon, nagpapasalamat pa rin dahil may buhay pa rin sila. Hindi ka nauubusan ng ipagpapasalamat kung gusto mo magpasalamat. Pero kung gusto mo magreklamo, hindi ka rin maubusan ng mairereklamo. Nakita natin ang nangyari kay Job na nagreklamo. Tinanong siya ng Diyos, so anong inuusig mo ako? Mali ako. Yun ang ibig mong sabihin. At alam naman natin na naging ending ng storya ni Job. Na-restore ang kanyang kayamanan, na doble pa. Humaba pa ang kanyang buhay, nagkaroon pa uli siya ng mga anak na higit na magaganda, nagkaroon ng mga kaapu-apuhan. Hindi pa naman kasi tapos ang buhay, nagrereklamo na. At lagi niyong sabihin yon, pag dumadaan kayo sa hirap, sa difficulties mo, hindi pa tapos ang buhay. Isang chapter lang to. Kailangan maging matapat ako sa Panginoon, maging matibay ako sa pananalig, dahil lalampas ang chapter na ito. At lilingunin ko, ito ngayon ay kasalukuyang hirap. At magpapasalamat ako sa Diyos na yun pala naging daan para ako pagpalain, para ako lumakas, para ako magtagumpay. Hindi pa tapos ang buhay. 1 Timothy 6:7, we didn't bring anything into this world, and we won't take anything out with us when we leave. Kaya huwag tayong magreklamo. Dati may hikaw ka, nawala. Dati may boyfriend ka, nawala. Buti nga, nakahirap ka sandali. Hindi ko minamaliit ang lungkot ng mga namamatayan, pero sa mga lungkot na yon, at kung darating yung lungkot na yon, o kung dumating na nga, ang ipagpasalamat nyo sa Diyos, o may asawa ka ng 30, 40 years, tapos binawi na ng Panginoon, pasalamat ka, nakahiram ka ng asawa ng 30 o 40 years, merong buong buhay, hindi nagkaroon. Meron naman na nawawala ng mga opportunities, nagagalit sa Diyos. Ang lahat ay pahiram. Kasi nung ipinanganak tayo, wala naman tayong dala. Wala ka namang BFF na dala. Wala kang ari-arian. Wala kang dala. At sabi nga, aalis ka rin walang dala, so huwag ka masyadong attached. Kung pinahiram, nakaranas ka ng sarap, tapos hindi mo na naranasan uli, magpasalamat ka na nagkaroon ka ng naranasan. Always be thankful. Ang lahat ay hiram. At pag binabawi na nagpahiram, maging ang buhay na ito pag binawi, hindi ka dapat magdamdam. Dapat magpasalamat kasi nakahiram. Yan ang totoo sa yaman, sa lakas, sa tagumpay, maging mga tao or loved ones natin. Walang permanent na nandyan. Tayo din hindi permanent kasi lahat dito sa mundong ito ay lilipas. Sabi nga lang ng matatanda, una-una, hindi rin sabay-sabay. Why can we be thankful? Because giving thanks or being thankful is God's command. Utos ng Diyos. Kalimutan nyo na yung apat na dahilan para maging thankful. Ito na lang, susunod ka na Utos kasi. 1 Thessalonians 5:18, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do.
Pag nahihirapan ka, isipin mo ang hirap ni Kristo. Bali, wala ang hirap natin. At isipin natin yung naging buhay natin na walang hanggan, mga gantimpala, mga ginhawa, dahil sa ginawa ni Kristo. At liliit yung pinoproblema natin, lalaki yung ating pagpapasalamat. We give thanks for whatever happens in everything because of Jesus Christ. Dahil sa Kanya, alang-alang sa Kanya. Anong dapat natin ipagpasalamat? May kinalaman kay Jesus? Jesus takes our sins away. Yun pa lang wala ka na dapat katapusan magpasalamat Jesus opens the way to heaven for us. Jesus loves us and always intercedes for us. These are greater than anything and everything else that we treasure. And that is already assured na mapapasatin dahil atin na nga sa kasalukuyan. So we can be thankful always. So always be thankful. Your other choice is to always complain. Yun lang naman Pag hindi ka mapagpasalamat, ang choice mo na lang, magreklamo ka. Wala namang gitna, walang neutral dyan. Papasalamat ka o nagrereklamo. Ano naman ang mapapala mo magreklamo? Sasaya ka ba pag nagrereklamo? Sasaya ba mga tao sa paligid mo kung lagi ka nagrereklamo? At ano naman ang karapatan mo magreklamo? Remember Job? Tulad ng sinasabi sa Bible, yun daw palayok na ginagawa noong potter. Sabi, ikay palayok lang, huwag kang magreklamong, o ba't ako walang takip, o bakit ako walang tangkay, o ba't ganyan mo ako ginagawa? Kasi God is the potter, we are the clay. Kung ano ang mabutihin niyang gawin para sa atin, magpasalamat ka. Huwag mong ireklamo sa Diyos ang iyong height, ang kulay ng iyong buhok, ang bone feature mo. Ginawa ka niya, alangan namang mali. So pag pinipilit mong tanggihan yon, parang pinalalabas mong mali yung gumawa sa iyo Kaya sabi ni Lord, anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Ano namang karapatan at anong magagawa ng pagrereklamo? Reklamo, praise, thanksgiving, lahat yan prayer. Pag puro negative ang sinasabi mo, negative ang pupunta sa buhay mo, kasi yun ang sinasabi mo, yun ang prayer mo. Kahit hindi mo yan dagdagan ng this we pray in Jesus' name, pag sinasabi mo, prayer yon at nadidinig yon ng langit. Kaya puro ka reklamo, yung inirereklamo mo ang pabalik-balik sa'yo. Subukan nyo yan na obserbahan. Di ba yung inirereklamo natin ang paulit-ulit? Subukan nyo yung ipagrereklamo ang inyong asawa. Hindi naman siya nagbabago. Paulit-ulit lang, lumalala pa. Ireklamo nyo inyong anak. Ireklamo nyo inyong buhay. Ireklamo nyo ang kung ano-ano. Hindi nawawala. Kasi karareklamo mo, lalo mong inaakit na balik-balikan ka. Samantalang kung praise and thanksgiving ang lalabas sa iyong bibig at sa iyong isip, yun naman ang aakitin ng iyong buhay, yung ipinagpapasalamat mo, ang patuloy na paulit-ulit, pabalik-balik sa iyo. So wala kang mapapalang mabuti ng pagrereklamo. At paano kung tinawag ka bigla ng Diyos, halika, mag-toast tayo. How will you survive 1 second? Pasayahin natin ang ating buhay, mga kapatid. Punuin natin ang pasalamat. Punuin natin ang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Punuin natin ng positive feelings, hindi negative. Psalm 42:5, why are you downcast, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my help. And the contemporary English version renders it this way, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you. I will praise you again because you help me. At yun ang magandang attitude. Pag pinanghihinaan ng loob, manalangin. Pag natatakot, manalangin. Pag nahihirapan, manalangin. At ang panalangin yung content, pasalamat. Hindi reklamo. Hindi na natin kailangan magreklamo sa Diyos about our situation. Do not pray to inform God. God knows. Diyos ko, may sakit po ako. Sagot ng Lord, alam ko. Ang nanay ko po ooperahan bukas. O di ba alam ko nga yan? Meron po akong ganitong kalagayan. Alam ko. Why will you inform God? Alam na naman niya. Pag nagre-reklamo tayo, we are just informing Him over and over again. Why don't you thank God? Find something to thank God for. Well, it is not bad to sincerely ask, Lord,
pagalingin nyo nawa ako in your time, whatever, kung anong mga panalangin natin. Hindi masama mag-pray. Hindi masamang ulit-ulitin yung prayer natin kung yun ang talagang laman ng puso. Ang masama lang naman sa ulit-ulit na prayer, yung akala mo, dahil ka uulit, nagkakaroon ka ng points, therefore, obligado na ang Diyos na pagbigyan ka dahil ang daming ulit mo nang ginawa. Pero yung uulit ka sincerely is not bad. But then again, really, do you want to keep repeating the same things when you can do other things more productively? Do not pray to inform God. Do not pray to change God's mind. Pray so that you will obey God's will, not change it. And pray so that you will understand when God wants to move and you can move and follow God in His steps. Pag meron siyang gustong ayusin sa ating buhay, kaya mahalaga yung participation ng Holy Spirit so we can discern. Will I just accept the situation now or will I do something very active to change it? You need to discern that. And in the absence of discernment, use God-given faculties, talent, energy to always change for the better, to try to improve your situation. Pero pag wala pa rin nangyayari, mainam na ang Panginoon ay ating pasalamatan na lang. Habang hindi ka patiyak kung anong dapat mong gawin, be thankful. Always find something to thank God for. Thank God for life, for every day, for every week. Kaya nga, meron ang mga weeksary, monthsary. Kasi, mabilis ang buhay mabilis ang panahon. Kaya, dinadalasan na ang mga celebrations. Kaya sa mga celebrations natin, magpasalamat tayo. Although marami pa rin sa tingin natin kulang, kailangan ko pa ito, kailangan pa natin yun, kailangan pa ng church natin ito. Pero, always be thankful. Because a thankful heart is a heart that pleases God. We will not always understand God. How can a finite mind totally comprehend an infinite God? But we can always be, in our finiteness, we can always be thankful. So remember, marami tayong dahilan. And one of the biggest is that God deserves to be thanked. Hindi niya deserve na laging reklamo ang madinig. Kailangan punuin natin ang ating bibig, ang ating isip ng mga papuri sa Kanya. And the same praises could actually open doors of blessings into our lives. Dear God, we thank you that we have so much to be thankful for. Salamat at maraming bagay na pwedeng ipagpasalamat. At ngayon, dinggin niyo ang aming mga pasasalamat, Panginoon. Mga kapatid, sa ilang saglit, manalangin tayo ng mga pasalamat. Walang reklamo, walang request, puro pasalamat lang. Do this. Mga hindi natin na ipagpapasalamat, nalilimutan natin ipagpasalamat. Fill your heart now with joy and thanksgiving. And thank God in silence where you are right now. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Be Thankful. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili,
pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo.
Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong. Ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama. At itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap. Igalang din natin sila at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan.
iyong kabutihan, kabuhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Bakit halos lahat ng bahay may malalaking kutsara at tinidor na dekorasyon? Dapat din natin isipin na pati ang concept ng kutsara, sinauna yan, hindi yan foreign. Ang mga Ifugao may kani-kanyang kutsara, kanya-kanyang gawa, pagandahan, at yan ay dala-dala nila kahit sa sila magpunta, at tuwing kakain, ilalabas nila ang kutsara nila. Yan ang kinopya ng mga malalaking kutsara na nausong nang galing sa Baguio, na ngayon nakarating sa halos lahat ng bahay na may mga members na nagpunta sa Baguio. Hallelujah! Aking maghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay tong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah! Hallelujah!
lamang ang buhay si Jesus, lamang ang tunay Jesus, lamang mabuhay. Jesus lamang! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Ang iyong liwanag ang magsisilbing tanglaw sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Isa lamang ang ating sigaw, Hallelujah! Buhay ang Diyos! Hallelujah! Buhay ang Diyos! Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Jesus lamang ang buhay, Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Diyos ng Pilipinas! Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtigis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita
ng Kristiyanong tunay, bunga ng Espiritu. Kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!